Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagnenegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT. Eksplosibo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Sa inyo pong lahat at kahit na Biyernes, ay kahit na maulan, thank God it's Friday pa rin. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo at syempre, kasama ko ang aking partner, walang iba kundi si... S. Ramirez. Good morning, Director Thelma. Good morning, partner. Kamusta ka ba sa araw na ito? Mabuti naman. Oo, lobat ka na ba? Hindi naman. Hindi pa. Medyo lang. Medyo. Oo, wag muna kasi marami tayong good news. Oo Diba? nga. So, mamaya ka na maglobat mga alas 5 ng hapon, gano'n. Tapos na yung araw. Oo. Anyway, tayo po ay napapakinggang live dito po sa Radyo ng Bayan at syempre, kasabayang napapakinggan sa DWBR 104.3 MHz FM station po yan, ang aming kapatid na himpilan. At good morning sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa programa TNT ha, na napapakinggan hindi lamang ho sa Metro Manila, sa nationwide, kundi maging worldwide sa pamamagitan ng internet. Maganda yung tema natin ngayon, Ma'am Thelma, no? ano Connect ba ka yung dyan. tema natin? Tama-tama sa team din ng PBS. Konektado ka. Konektado ka? Mm-mm. Hindi na ba tayo naputulan ng linya? Okay, konektado ka? Connect ka dyan! Sabi nga ni Chris Aquino. Yes. Correct ka dyan! Okay. Bakit ba yun? Bakit ba yun ang team natin? Ano ba yung pag-uusapan natin? May kinalaman pa din siguro to sa pag-celebrate natin ng SME month. Ayun. Diba, Marels? So, Am I right? i-connect Oh, natin ang mga SME sa mga kinauukulang ahensya. That's right. Para lalong lumaki ang kanilang mga negosyo. Diba? Pero bago niyan, good news muna tayo. Presyo ng sardinas ay magbababa na. Ay, salamat Oo, naman. starting August 1. Yan ang iniutos ng National Price Coordinating Council. Magmula 13.50, 12.80 na. So, abangan po ninyo. Baka naman sabihin ng mga supermarket, di doon kayo bumili sa DTI. Naku Diba? Yung piloso pa na sila. Oo, nagre-reklamo din naman yung mga supplier ng isda. Sabi nila, nako, hindi ho totoo yan. Sa pumunta kayo sa bilihan, mataas pa rin ho ang kuha namin. Pero nagtataka si secretary. Nung kulang ang supply, may dahilan, di ba, para magtaas. Kasi nga merong fishing ban. Yes. Pero ngayon, nawala na yung fishing ban. Bakit ganun pa rin ang presyo? Mataas pa rin. Dapat bumaba na. Di ba? Dapat lang. Maramdaman na dapat yan dahil nung March pa yan, na-lift yung ban. Yung Pero fishing iba-iba pala ban. yung natin, yung sardinas may special, di ba? Merong mga added na flavor dun sa iba, kaya sabi nila, mas mahal ng kaunti. Yun ang palusot ng Ganun? mga Hindi. Pag sinabi naman natin na yung basic, hindi yung mga yung special na sinasabi mo. Ano ba yung special? Yung may kalamansi, gano'n? O yung iba. may recado? may karagdagang kamatis. Ay, gano'n? Kamatis, hindi karagdagan yun dahil yun naman talaga ang ingredient ng O yun nga. sardinas. Sabi Diba nila, sa lata? mas lamang yung kanilang kamatis na inilalagay dun sa lata. Talaga? Meron ganun Ayun. Anyway, isa pa nating good news. Ang DTI po, mag-uumpisa sa araw na ito yung validation ng ICC at sticker marking para sa mga helmet. Kasi din yan naging issue rin yung mga, kung ano-anong klaseng helmet ang ginagamit ng ating mga motorcyclists. Diba? So, kailangan yung pong helmet na ginagamit ninyo nasa standard. So, today, the DTI starts the ICC validation and sticker marking for helmets of motorcycle riders dito po sa NCR. Mula alas 8 hanggang alas 5 sa Pasay City or Area 1, dyan po sa mezzanine floor, Ross Boulevard. Sa Makati City naman, Area 2, sa ground floor po ng Atrium, Makati Avenue, Corner Paseo. Sa Mandaluyong City naman po, Area 3 yan, sa Highway 54 Plaza,
986 Stanford Corner, EDSA. Sa Valenzuela City, Area 4, the new City Hall Compound, MacArthur Highway, Barangay Karohatan. So, processing and stickers are for free. So, wala maganda kayong yan. babayaran, ha? Baka may maniningil sa inyo dyan. Libre lang po ang processing at yung stickers. So, punta na ho Maliwanag kayo, yan. yung mga kailangan parehistro na kanilang helmet. Alright. At saka hindi ibig sabihin na kapag maganda yung helmet mo, very attractive, kapag substandard naman, hindi Oo. rin uubro yan sa DTI. Dapat pasado. Kasi sa pag standard. substandard at sumemplang ka, baka basag ang ulo mo. Oo, puto ka ulo nyo. Okay, so yan po ay courtesy of the DTI Consumer Welfare and Consumer Welfare Group and Trade Alright. Regulation Group mula sa office ni Yusek Maglaya. Okay? Okay, 19 minutes after 8, kagapi rin natin si Miss Marela Jem Castro sa production at sa technical side. Sina Miss Lita De Los Santos, Engineer Lit at Engineer Jun Paladan sa DWBR naman. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Tayo sa ating programa, naku, precious ang oras natin. Correct. Kaya, let's get straight to the point. Ang una po nating makapanayan sa umagang ito ay may kaugnayan po dito sa mangyayaring two-day Congress on Film, Animation, and Story. Ano tama ba yun? Storytelling. Animation, and Gaming Congress. Oo. Okay. At ang tema ay from storytelling to story selling. Ano ba itong na ito? Congress na ito. Para malaman natin kung ano ba ang pag-uusapan dito sa two-day Congress, atin pong kausapin ang Project Director at ang Chief of Staff ng ating Secretary Domingo. Wala pong iba kundi si Ms. Josephine Romero. Magandang umaga po, Ms. Romero. Magandang umaga naman. Yes, how are you today on a rainy Friday? Oh, it's very nice. I think it's cool. Masarap ang hangin pag umuulan. Okay, on July 26 and 27, there's what you call a Made in the Philippines two-day Congress. What is this all about? Maybe you can invite our guests. Okay. Well, thank you for giving us some airtime about this. Made in the Philippines is a film, animation, and gaming congress, which we've entitled Storytelling to Story Selling. I think alam naman ng maraming tao na ang mga Pilipino isa sa mga pinaka-creative na tao sa mundo. And we like to tell stories. In fact, we love to watch stories on TV and in movies. So we'd like to capitalize on that talent and advantage of the Philippines by helping us become also story sellers. Yung mga kwento natin, gusto natin, hindi lang natin kinukwento sa bawat isang Pilipino, kundi sa buong mundo. Mm-hmm. So our friends from Silicon Valley and Hollywood, sa San Francisco at saka sa Los Angeles, tutulong sila sa atin. Dadating sila dito, kusa silang dadating dito na hindi natin sila binabayaran. I just want to emphasize that. Pumayag silang ganun. Mga sikat sila ng mga tao. Sasabihin ko sa inyo kung sino sila mamaya, no? Mga sikat sila na tao at sila yung mga gumawa ng mga kwento kamukha ng Toy Story, Hoodwinked, mga ganon, tsaka nag-imbento ng mga games na kamukha ng Win, Lose, or Draw. Sabi nila, ang galing-galing ng mga Pilipino. We've heard so much about the Philippines, but we only hear it from Filipinos. So sabi nila, why not make the next, alam mo yung, naalala mo ba yung Kung Fu Panda? Of course, I love that. Okay, so sabi nila, meron bang mga ganyan sa Pilipinas? Yung mga iconic at saka ethnic at native na mga characters na ganyan na pwede nating gawing pangdaigdigan. Di sabi ko naman meron. Alam mo Sino? Sino yung sinabi mo? Sabi ko si Darna. Sabi ko si Darna tsaka si Captain Barbell. Ay, akala ko si Jollibee. Hindi. Tsaka si Princess Orduha. Ay, Kilala mo si Princess Orduha. So sabi ko, yes, of course, we have those. We have a lot of those. Di kumislap yung mga mata nila. Sabi nila, we're volunteering to try and scope. And then, promise nila, they're not doing this for themselves. Kasi sabi nila, ang hinahanap ng mundo ngayon ay yung mga ganyang kwento, yung mga far-flung places. And then, it will sell. So, they will help us
find a Okay. way to tell our story. Wow, that's great news. Oo. Teka muna, ito bang industriya ng creative services? Malaki ba ito? Malaki na maliit. Malaki kasi matagal na, siguro mga 2 decades, 3 decades na ang mga Pilipino gumagawa nung, alam mo yung mga cartoons, yung mga backgrounds, mga Mm-mm. storyboard. Ginagawa nila sa papel, nagdo-drawing. Okay. Tapos, pinadadala natin to sa abroad. Ginagawang, yung pinapanood natin, mga kamukha Dito ng sa Daffy ano, Duck, yung ganyan. Toon City ba yun? Yan. Oo. Wala pang computers. Marami na tayong Pilipinong gumagawa ng mga ganyan. So, I think for more than 30 years, we've been doing that. And then, when we became computerized and when we got to the digital age, kaagad, sumakay ang ating mga artists doon sa paggamit ng tools, mga computer tools. So, pero medyo may kamahalan kasi yun, di ba, yung mga equipment na gano'n. So, hindi kasing dami ng kamukha nung nagdo-drawing ang gumagamit ngayon ng tools. So, marami tayong malalaki industriya, yung daan-daan libong mga tao, no? Dito sa creative industries, ang alam ng DTI, hindi less than 50,000 yung talagang nandito sa digital animation, filmmaking, and gaming. 50,000? Mga less than 50,000. Okay. Oh, Ang and mga that's na-employ. very optimistic na nga yung 50,000 na number. Pero, marami yung talagang nagdo-drawing sa papel. Ayun. Oo. Okay. Miss Josie, pagdating sa experimental film, di ba marami ho yung pamilyar sa Cinemalaya? Oo. May kinalaman po ba dyan yung event na yan? Ano kami, isa kami sa mga events na nandun sa CCP, doon sa buong linggo na merong Cinemalaya. Kasi Cinemalaya, andyan syempre yung mga film, di ba? Yan yung main event. Nag-imbita sila ng mga iba't ibang speaker o kaya iba't ibang grupo na mag-organize ng mga maliliit na activities sa paligid ng kanilang festival, para hindi lang sine ang titingnan ng mga pupunta ng mga bisita. So, yun, isa kami dun sa mga side events. I see. Side events dito sa Cinemalaya Festival. So, Oo. sa partners tayo ng Cinemalaya. Oo. Partners kami ng Cinemalaya kasi hindi namin pinakikialaman yung kanilang pag-organize ng sine. Oo. Hindi rin nila pinakikialaman yung pag-organize natin. So wag na natin silang pakialaman. Hindi. Pakialaman natin itong Hindi. Congress. Kasi Alam mo ba, hindi. pag-uusapan natin sa Congress at sino ang ating Hindi, alam target mo, may connection participant. kasi may connection. Bakit kamo? Oo. Yung mga participants nila, interesado na malaman kung paano nagkaroon ng mga istorya na nandun sa screen. Okay. So, this is the behind of it. Kumbaga. Tapos tayo naman, gusto ko, kunyari, mga bisita natin na galing ng Hollywood at saka na Silicon Valley. Gusto ko mapanood nila yung talagang obra na natin. Kumbaga, yun na yung finished product. Oo. Diba? So, behind the scene, ano yung nangyari behind it? Yun Behind the yung scenes. ating So, ang mga pag-uusapan. iimbitahin natin, yung mga behind the scenes people, Oo. scriptwriter, Oo. production So, people. sino-sino itong mga speakers na to? Ay, nako, sandali. Napakahaba ng listahan. Alam ko, may 18 speaker na Oo. local Tapos Alam ko yung 6 mga, yung mas notable at Oo. tanyag, itong si Ralph Guggenheim, di ba? Yan. Co-founder yan, of Pixar Studios. yan. Ano ba yung Pixar? Di ba yun yung kay Steve Jobs dati? Si Steve Jobs, tingnan mo, si Steve Jobs, akala natin gumagawa na lang ng computer, tapos bigla na lang. Bakit? Diyan siya yumaman, sa totoo lang. Alam niyo ba, nung na-kick out siya sa Apple, hindi Oo. niya alam kung anong gagawin niya, nagkakamot siya ng ulo. Ano bang gagawin ko dito? Abay, natisod niya yung Pixar. Sabi niya, sige, magiging na lang ako. Magiging tagagawa na lang ako ng cartoons. Ayan. Talaga? Yes. Doon siya nakilala. This was where he made his first billions. Ooh! Yes. So, yan. And then, Ralph Guggenheim was always behind the scenes. He is one of the responsible team members that made the 3D animation technology possible at Pixar. Di ba, bago nag-Pixar, hindi natin nakikita yung parang totoo, yung hawak mo na yung nakikita natin na characters. He's with the team that made that happen. And then, nung Toy Story is the very, very first big break of Pixar, he was there all the way. And then, nung Toy Story 2 na, siya na yung talagang big boss that made it happen.
Tapos yung iba pang speakers, Oo. si Eli Noyes, N-O-Y-E-S, hindi N-O-I-S-E. Si Eli Noyes, ano to, pag nakita mo to, sa totoo lang, para siyang cartoon character ang itsura. Ganon? Oo, tapos ang mga project niya, kamukha din ng itsura niya, Sesame Street, Nickelodeon, Scholastic Books. So cute pala siya, Miss Josie. Oo, cute siya kasi lagi siyang nakatawa. Yan ang sasabihin mo, ito Peter Pan ito. Kahit na 60 years old na, bata pa rin siya. Okay. And And I know that we also have Audie Vergara. Yes. Yan ang isa sa mga PhilAm na naging partner ko nung nandun pa ako sa Amerika. By the way, hindi nyo na itatanong kasi dati akong in charge ng DTI office natin sa Silicon Valley. At dyan ko nakilala tong mga taong to. Oo. Itong si Audie, nakilala ko siya hindi dahil sa Pixar, hindi dahil dito kay Eli Noyes, kundi dahil kay Apple the App ng Black Eyed Peas. Oo, kasi siya yung manager ni Apple the App. Ayun pala. Ang connect. Oo. Okay. Tapos meron pa tayong isang exciting na speaker, yung si Dave Costner. Ito naman, manager siya ng mga sikat na rockstar. Rockstar? Oo, siya yung, actually, sorry, hindi po siya manager. Ano siya? Siya Lawyer. yung entertainment lawyer. Oo. Yung lawyer nila, para yung, syempre, para maprotektahan yung mga interest ng mga rockstar na kliyente niya. Okay. Mapag-uusapan ba dyan yung issue ng intellectual property? Oh, definitely. Nung nabanggit ko to sa IPO, sabi namin, imbitahin namin yung mga ninyo, yung Deputy Director General. Abay, hindi. Itong pinuno ng IPO field, sabi, hindi, ako mismo ang magsasalita. Nox naman. Oo. Kasi, So, dadating yan si Rick. Dadating si Rick Blanca-Flor. Kasi, alam nyo naman, ang IPO field, talagang may kampanya yan. They're starting from the grade school, Filipino. Tinuturuan kung anong kahalagahan ng paggawa ng hindi pa yung intellectual property, kundi pa pag-develop ng sariling atin. Tapos, namimigay, siguro i-announce niya doon. Hindi, na-announce na naman niya. Siguro ulitin lang niya i-announce. Kasi namimigay ng libreng patent registration ngayon ang IPO field. Medyo may kamahalan yon. So, binibigay nila sa mga talagang may talent. Okay, so pagkatapos itong kongreso na to, alam mo naman yung mga iba nating mga usap-usap, walang nangyayari, puro usap. So, ito ba may kahihinat na itong pag-uusap na ito? Well, may part 2 yan. Okay. Kung So, ito, what's the part 2? workshop. Business matching? Oo, workshop to, no? Maganda nga to, 26-27, Thursday, Friday. Sa Sabado, meron pang mas maliit, merong medyo mini seminar. Gagawin naman to sa UP. Sa UP? Oo, sa UP College of Mass Communications. Kasi alam naman natin, ng mga estudyante, yan ang maraming ideas. So, imbitahin ng UP ang ibang eskwela din, tapos yung mga College of Fine Arts, yung mga creative writers, mga computer science students, and then, sila naman ang magpapakita ng sample works nila dito sa mga experts natin para i-advise sila. Ayun. Kahit na sino pwedeng umattend, maaring pumunta na lang. Wala Oo. bang Ayun, limit yun. sa Yun, libre yun. At saka, pero sandali lang yun 2 oras lang yun. Hindi kamukha ng workshop natin na 2 full days. Libre rin yung pagkain. May pagkain ba? Secret. Baka kung magbibigay ka, bakit hindi? Okay, so let's remember the dates. July 26, 27. That's the 2-day Congress which will be held at the CCP Little Theater ba? Oo, Little Theater. Okay. And then on the 28th at the UPMC. Yes. Is that correct? Oo, College of for Mass the academe, Communication. parang reverse presentation naman yun. Yes. Okay, so thanks. Baka meron ka pang gustong ihabol na hindi ko na itanong. Well, yung mga miyembro ng mga iba't ibang asosasyon, dati na hindi active, kunyari, hindi ka dating active sa Animation Council of the Philippines, o kaya Game Developers Association of Philippines, o kaya Independent Filmmakers ng Pilipinas, abay mag-active na kayo sa inyong mga asosasyon. Kasi
sila ang mga binibigyan natin ng pribilehiyo at sila yung tinutulungan natin dito sa ginagawa natin ito. Yun lang. Okay. Thank you very much, and we hope that this will be a success. Alam ko na maraming magiging interesado dito because we are pushing this as far as DTI is concerned, yung creative sector. So, thank you, Jopin. Maraming salamat din. Bye-bye. Okay, magandang umaga. TNT. Explosivo, explosivo, explosivo. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT Explosivo, explosivo, explosivo. Tuloy-tuloy ho ang programang TNT na may temang Connect Ka Dyan. Meron na tayong 36 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. And back to the program. Siyempre, tanong ng tao muna. Yes. Oo. Ang tanong natin ay may kaugnayan sa ating in-interview kanina. Dapat nakinig sila mabuti. Dapat. Ito pa ang tanong, saan gaganapin ang Made in the Philippines Film, Animation, and Gaming Congress 2012? Yan. Saan? Teka muna, saan? As in yung lugar, yung building, o yung lugar as in syudad, o ano? Building. Sabi ni Marela. So magbigay tayo ng clue. Oh. Yang building na yan ay matatagpuan sa Saan? Pasay. Pilipinas. Malawak ang Pilipinas. So sa Pasay matatagpuan po ang building na yan. Sa Pasay. Sure ka, Pasay City yon? Marels? Sige ha. Ayun, okay, so ang number na tatawagan ninyo or ite-text pala, 0917-422-6342. Okay, 0917-422-6342. I-text po ninyo inyong pangalan, address, at syempre ang tamang sagot. At doon naman sa gustong magpa-rehistro doon sa 2-day Congress, saan naman sila tatawag? Wala tayong binigay pala kanina, no? Pwede nilang tawagan. Habang inihahanda ni Marela, ay pumunta na tayo sa susunod na topic. Yung contact number. Go na tayo sa ating segment na Negosyan Tips. Negosyan Tips. At ang ating makakausap sa bahaging ito ay ang Business Development Manager ng Intel Microelectronics Philippines. Walang iba kundi si Mr. Carlos Subido. Good morning, sir. Sir Carlos, good morning. Hello, are you there? Nasa line pa ba siya?
Wala. Wala na. Naputol ang Sige, ating balikan na lang line. natin mamaya. Ayan, baka siya yung matawag. Okay, we'll try again. So anyway, para po doon sa interesadong mag-attend doon sa Made in the Philippines, from storytelling to story selling, maaari po kayong tumawag sa CCP Little Theater at diyan po kayo makakabili ng ticket. Yan. Okay. At doon sa mga gusto namang sumali sa aming contest Oo. na TNT, Oo, ang text nyo number lamang po na yung inyong ite-text name, correct answer, at ang sagot sa saang number? 0917-422-6342. Ayun. Okay, nandiyan na daw si Mr. Subido. Okay, nasa line na natin. Mr. Carlos Subido, good morning, sir. Good morning po. Magandang umaga sa mga TNT na tagapakinig. Oo. Okay. Explosive ba? TNT. Good morning, Oo nga Mr. po. Carlo. Welcome to the show and you're live on Radyo ng Bayan and Business Radio. Uy, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami. Oh, it's our pleasure. At gusto rin po namin makalat yung balita tungkol sa negosyante. Opo, kasi SME Week ngayon, so iniisip namin, importante yung merong di ba, computer ang mga SME. Kasi yan na ngayon ang pinakamabilis na paraan para makakonect ka sa mga kliyente, di ba? Correct. So gaano po karaming SMEs ang wala pong access sa mga computers sa palagay ninyo? Well, sa aming pag-aaral, estimate namin siguro mga nasa 75% ang hindi pa gumagamit ng PC. 75%? Ang hindi pa gumagamit. Really? Ang ating mga SME, 99% yan ng kabuuan ng mga negosyo dito sa Pilipinas. Yes po. Ang laki pa lang wala pang mga mga computer ba? Wala silang physically kanilang pag-aari o may access sila? Paano po ba 'yon? Ang tingin po namin, mayroon silang access at hindi ho dahil small business sila, they cannot afford to buy computers. But they are probably gumagamit sila ng mga PC pero ginagamit nila sa personal na bagay, hindi sa para sa negosyo. So posible na meron silang computer pero hindi nila alam na pwede palang maggamit sa negosyo. Yes po. Baka puro Facebook lang yung ginagawa. Facebook ng Facebook. Twitter, email. Yeah. So ano po ang layunin ng Negosyantec? Paano po ito nakakatulong? Ang objective po natin, of course, yung negosyante, it came from the root word negosyante. So alam na natin lahat na ang negosyante ay isang businessman. So ang negosyante, gusto natin mabigyan yung mga negosyante natin ng kaalaman sa technology, sa paggamit ng computer para maging productive saka efficient yung kanilang pagninegosyo. So in the long run, magkakaroon tayo ng improvement in the business and hopefully yung ating negosyante will grow their business. At magiging competitive. Yes, and competitive not just in the Philippines but global. Yes. Alam naman natin ang globalization ngayon. Lumiliit ang mundo, no? Dahil dyan. Pero hindi madaling gawin yan. Sino po yung kapartner nyo dyan sa hangarin na yan? Marami po kaming kapartner dito. So, ang isa sa, of course, dahil computer po ang pinag-uusapan natin at Intel is the maker of the microprocessors. Kasama po natin yung mga iba-ibang brands po dito. Nandyan po si Acer, si Dell, si Lenovo, si HP, tsaka si Samsung. Para may mga options po yung mga ating negosyante ko anong gusto nilang bilhin na brand. Makakapili po sila. Tapos kasama po rin natin dyan, siyempre kung pag-uusapan natin ang internet, kailangan mo ng connectivity. So kasama po natin si PLDT at saka yung kanilang programa na PLDT Ka-Asenso. Yung mga telcos. Para sa mga talagang intended yung small office, home office. Tapos meron ko po kaming kasama na software naman para magkaroon ng pwede natin gamitin business applications para sa mga negosyante. Yan po si 8-Layer Technologies. And yung isa pang partner natin is si Multiply.com. Sila po nagpo-provide ng ating e-commerce and mga virtual stores para sa mga negosyo. Ito, Google ba yan? Hindi po. Yung Multiply.com, isa po siyang, nagsimula siya as social media, pero ngayon,
lumago siya sa Pilipinas, naging e-commerce site siya. So dito po nagbebenta yung iba, nagpo-post ng pictures, tapos mabibili. So ngayon may mga nagkaka-create na sila ng virtual store. So and kasi libre lang yun di ba? Yung kumbaga hindi na sila uupa ng web hosting or something like that. Opo, hindi na po dahil meron siyang binibigay na libre sa ngayon na ganung service. That's right. Okay. So ano po bang latest technology ngayon mula sa Intel? Katulad ng itong nabanggit na mga study book, ano po ba yun? Yung Ultrabook? Kailangan po ba yan para sa nag-umpisa pa lamang ng negosyo? Well, may mga iba-ibang levels naman po nung mga offering namin sa microprocessors, which is eventually kinikreate ng aming mga partners na complete system like a laptop. Yung pinaka high-end po natin ngayon sa mga laptop is yung Ultrabook. So ito po yung maninipis, no? Pero kahit tinitingnan mo siyang manipis na gano'n, mas yung performance niya is equivalent to the regular laptop. So ito po yung mga magiging bagong itsura ng ating mga laptop na notebooks. And mabilis po yan yung kanyang performance at matipid din siya sa kuryente. Tapos katulad din po siya ng mga tablet na pagka bukas mo is mabilis siyang mag-on. Diba? Hindi po ba sanay tayo ngayon sa mga notebook natin? Pagka in-open mo, galing siya sa sleep o hibernate, medyo hihintay-hintay ka muna matatagal bago siya bumalik. Diba? Ibig sabihin, Sir Carlo, mas preferred ng SMEs ngayon yung laptop kumpara dun sa mga PCs? Desktop. Karamihan po kasi ng mga negosyante natin ay on the go. So marami tayong mga kabataan na negosyante ngayon. So for mobility. Opo. Mayroon kasing specific use din yung desktop. Tsaka meron din gamit ng laptop. So yun po yung dinidiscuss namin sa mga aming mga seminars. So sinasabi namin, kailan mo gagamitin yung desktop, kailan mo gagamitin yung laptop. May advantage, may disadvantage din. Tapos tinatanong din namin kung medyo malaki-laki ka na, kailan ka gagamit ng server. So may mga guide questions kami para maintindihan nila kung paano paggamit. So sino ho ba ang pwedeng mag-participate sa mga seminars ninyo and how do they go about contacting you? Ang ginagawa po namin ngayon, umiikot po kami sa buong Pilipinas. Siguro mababanggit ko yung mga nadaanan namin. Like Dagupan, Bacoor, Lipa, Naga, Legazpi, Cebu, Tacloban, Bacolod, Cagayan de Oro, Davao. So may bandang August at September tutuloy po namin. So ngayon medyo nagpapahinga pa kami habang nagpapahinga kami. Last Tuesday punta kami sa Santa Rosa, Laguna. Ay, ganun po ba? So yun po yung dinagdag namin. Pag sabihan nyo lang ho kami at para mai-anunsyo namin kung kailan yung mga susunod ninyong seminars. Opo. Maraming salamat po. Okay. So, partner, may tanong ka pa kay Carlo? Wala na. Maraming salamat, Mr. Carlo, ha? Okay. Salamat po. Okay. Maraming salamat. Magandang umaga. Mr. Carlos Subido from Intel. Partner. TNT. Explosivo. Yes, Mr. Sasabihin ko sana kanina, lolokohin ko sana si Carlo. Papadala na lang namin ng resibo yung mga binanggit mong mga brands. Libreng promotion siya. Hindi, okay lang kasi nagsasagawa na naman sila ng kawang gawa. Libre, di ba? Yung mga seminar nila. Correct. Public service din natin para sa kanila. Okay. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Okay, nasa huling bahagi na ba tayo? Hindi pa.
Hindi pa. Nasa gitna. Oh, nasa gitna. Okay. Okay. Oy, kailangan batiin natin ito ay isang masugid na taga-subaybay ng Aba. ating programa. Good morning po. Lagi po ako nakikinig sa programa ninyo. Marami po ako natututunan. Gaya ngayon ang talakayan ninyo sa negosyo. So, ayan, si Miss Maricel Angeles ng Plaridel, Bulacan. Thank you very Taga-Bulacan, much. Si Miss Oo. Maricel. Happy listening sa inyo dyan. Happy listening po. Hindi kaya kapitbahay ito ni Marela. Valenzuela siya, oo. Oh, malayo pala. Ito'y taga Plaridel. Okay. Bulacan. Okay, thank you very much. And yung kanina, yung mga nagtatanong, bukod po sa CCP Little Theater, pwede rin po kayo magpalista sa 634-3163. Active Asia number po yan. For those interested in attending the Made in the Philippines 2-Day Congress. Okay? Ayan. May winner na ba sa tanong ng tao? Mamaya. Okay. Oo. Secret Punta muna. tayo ngayon sa part 2 ng Negosyantip. Negosyantip part 2. Ito naman, do it yourself na call center. Hindi ko maintindihan. Ano yung do it yourself call center? Bahala ka sa sarili mo. Ganon. Tanungin natin yung Global Sales and Marketing ng Go Autodial Incorporated, si Mr. Rafi Pexon II. Ano ba itong mga do-it-yourself call center na ito at paano ito makakatulong sa ating mga kababayang negosyante? Yan. Good morning, Mr. Pexon. Good morning sa inyong dalawa. Good morning po. Thank you for having me in your show. Yes, you're live on Radyo ng Bayan and Business Radio. Alright. Do-it-your call center. Kasi ang nangyayari dati, kung magsiset up pa ng call center, kailangan mong bumili ng mga mamahaling mga equipment like the servers. Tapos one of the most expensive part of the call center technology is the software. Right. So kami dito sa Go Autodial, ang ginawa namin, since we came from those scenarios, yung mga small call centers, we worked with them. I was privileged to set up a couple of small centers, and I realized na kawawa naman yung entrepreneur, yung small business owner, yung gusto mag-set up ng call center. Masyadong mahal na yung software, besides the labor, besides the rent and everything. So, ang ginawa namin sa Go Autodial is we actually gave away our software for free. Talaga? Yes. What's so the the catch? entire call center software, everything there, dialer, yung automatic call distribution, and all those functions that a large call center needs, we're practically giving it away for free. Okay. What's the catch? I know there's no free lunch nowadays. No, in a call center environment kasi, and most of the call centers dito sa Pilipinas, what we're doing is we're servicing foreign countries like the US or Canada or UK. Yeah. So we're all using VoIP or internet, voice over the that's internet. right. But when the voice over the internet lands in the country, in the US, for example, it has to be terminated to a telco so that it lands in the mobile phone or landline. Okay. That's where we charge per minute. Okay. So, pero sino ang sinisingil? We charge the call center. Okay. Yeah. So we are able to do that via the internet or what we call the cloud. Oo nga, ano ba itong cloud computing na to, partner? Ano nga ba yun? Yung justgocloud.com. Right. In justgocloud.com, we bought that domain so that it's easy for people to remember. Now, all you have to do is just go to the cloud, sign up for free. We're not asking for any contracts. We're not asking for any deposit. We're not asking for a monthly subscription. Okay, you can, and we're giving away 120 minutes free to call to the US, Canada, or really? Yes. Bakit kayo nauso siya sa SMEs, Mr. This is for the SME, for the entrepreneur who wants to set up a small call center, yung mga 5 seats, 10 seats lang. Oy, gusto ko yan. Oo. Oy, marami rin gusto pumasok sa call center sapagkat malaki ang kita. Ang gusto ko malaman, Mr. Pexon, paano kakikita doon kung lilima lang o anim ang iyong upuan? O yun nga, pag konti. Well, most of the small call centers, most of the projects na kukuha nila is telemarketing. Okay. So, most of the clients in the US, pag in-outsource yung telemarketing side nila, yung mga company,
Oo. The call center here in the Philippines runs that telemarketing campaign. They call the Americans in the US. Either yung listahan galing sa kliyente or binibili yung listahan sa mga list providers. Oo. Tapos you get paid per per call that you make or what? There are variations. Sometimes the client pays you per hour, sometimes the client pays you per sale or per survey or per collection. Oh. Pero alam mo, Mr. Pexon, ang naririnig ko parang ang hirap daw makakolekta. Tama ba 'yon? Well, you baka have naman to, natapat lang sila sa masamang kliyente, ano? Yun. You have to do your due diligence. In what you call this, in dealing with a client, much like any business. For example, you get a new client, di mo siya kilala, try him out for 1 week. 1 week? Pag hindi siya nag-back after 1 week, ibig sabihin may problema kayo. Pwede ba yun? Lingguhan ang bayad? Pwede. Oh, okay. So, interesting itong do-it-yourself call center. So, para po dun sa mga interesado, 10 sila pwedeng makipag-ugnayan? They can go to goautodial.com or they can simply sign up for free dun sa justgocloud.com. And then they can start calling. Okay. What about clients? They have to find their own clients. They sometimes, may mga kliyente na lumalapit sa amin sa Go Auto Dial, binibigay namin sa mga customers namin. Really? How nice. Oo. Okay, so this is really a very good idea para doon sa gustong subukan yung call center business, di ba? And Thelma, Go Auto Dial is a Filipino company. Uy, yan ang maganda. Oo. So, natin pala. Anything else you'd like to add, Rafi, na hindi namin naitanong? Well, that's basically it. We'd like to encourage, and we're trying to support the small and mid-sized call centers by lowering the cost barriers, ika nga. And so they can we came out with this justgocloud.com as a means for them to be able to start right away without spending money or bringing out money right away. Kasi some of the vendors, they're asking for long-term contracts. They're asking for deposits. They're asking for so many things. That's right. Okay, so thank you very much. Ang bait mo naman. Thank you too for having me, Thelma and Tess. Yes, okay. So good luck to your other ventures in the future. All right. Thank you too. Ito po si Mr. Rafi Pexon ng Global Sales and Marketing, Go Autodial Incorporated. And you can just go to goautodial.com or yung kanina sinabi niya partner, justgocloud.com. TNT Explosivo. 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 Meron pa tayong 4 minutes bago mag 9 o'clock at meron na rin nanalo para sa ating TNT. O tanong ng tao. Oo, meron na tayong winner partner, si Ms. Mylene Letigio from Parañaque City. At ang kanyang sagot ay CCP. Oy, mali ito CCP Complex? Pwede na. Pwede na ba yun? Na natin. Sige. CCP Little Theater dapat, di ba? Okay, sige. CCP Complex. Okay, congratulations, Miss Mylene Letigio ng Parañaque City. At pahabol na nagpapabati, yung nanay nung kanina. Ayun. Pamilya pala sila. Na-fan natin, si Maricel, yung nanay ni Maricel, si Mrs. Ligaya Angeles, na taga San Rafael naman. Nanay! Na lagi ding nakikinig. So, nanay, have a nice day. Okay, may time pa ba tayo para sa part 3 na negosyante tips? Ang dami mga tips mula sa mga negosyante ngayong edition nito. Sayang, isunod na lang natin next week yung sa Gurango software. Yung sa meron tayo palang plugging kasi tayo ng format. Hindi
Re-reformat. tayo. Oo, papalitan natin yung mukha natin. Kasi nagpa-botox po kami. Mas maganda sa August. Mas maganda na sa August. Kaya, ang TNT ay tatawagin ng Antibokong Negosyo. With more focus on SMEs. So, yan. Para ma-inspire kayo lalo, di ba, na mag-umpisa ng negosyo. Ang focus natin ngayon ay pagnenegosyo. Yan. Mas magiging interesting yung ating programa sapagkat napakaraming mga segmento na tsaka gigiliwan nila. Kaibig-ibig ha, yung ating mga segmento. Talaga. At tsaka, hindi mawawala yung ating pakikipag-ugnayan dun sa mga iba't ibang ahensya na kailangan para yung isang negosyo ay lumago. That's right. Oo, so maririnig pa rin ninyo yung ating pakikipag-interview, panayam sa mga iba't ibang government agencies. Correct. So anong plano mo ngayong weekend? DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Lalo ngayong weekend, marami, mamamalansya, maglalaba. Ay, ganun. Tutulong sa Wala kang bahay. pahinga. Ikaw pa lang babaeng walang pahinga. Okay, para po sa inyong mga reklamo, komento o suwestyon, huwag po ninyong kakalimutan tumawag sa 751-3330 para sa DTI Direct o pwede rin po kayong mag-email sa amin sa tntradionangbayan@gmail.com. Papaalam na ba tayo, partner? Paalam na tayo? Papaalam na tayo. Okay. So, do good, be felt, make a difference. Yan po ang lagi natin sinasabi dito po sa ating programa. At sa ngalan po ng DTI, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Morillo. Have a nice weekend, everyone. Bye. Ako po naman si Tess Ramirez. Until next week, have a nice day. Have a nice weekend.